nagsiseminar kami o nagtutraining kami kung bakit po maraming mahirap sa mundo, dahil po sa mga tao nag-influence po sa kanila. Yung circle of friends mo ba? Katulad ko, yun nga, galing po akong Manila, napunta po ako ng Pasig. Kasi hindi ako masyado nag-aaral nung pinag-aaral ako ng magulang ko. Nakikick out ako, nasususpended ako. Kasi, wala, hindi para sa akin, hindi siya naka-align. Pero, bottom line, nakatapos ako, kako kopya, kahit pa paano. Kumbaga, pagkakitugutin mo man, pareho din pala, hindi naman kailangan maging matalino ka, magsulog ka ng kilay. Ang importante lang pala, nakatapos ka. Ito matindi. Pag nakatapos ka, anong gagawin mo? Di ba mag-apply ka? Maliit din naman ang sweldo. Kaya kahit yung valedictorian o yung matataas ang pinag-aralan, konting difference lang. Kunyari sa Manila, nag-apply ka, around 10,000 naman ka muna, starting. Yung valedictorian, 12 mil lang, wala rin naman yun eh. Nakuha nyo? Wala rin. Pero ang talaga nagpapayaman sa tao, yung nag-influence sa kanya. To give you an idea, ang nagpayaman mo sa akin, yung mga tao na nag-influence din sa akin. Yun yung mga tao na mga negosyante. Sabi nga para pala yung mama ka, kailangan maging negosyante ka. Kaya kung hindi po kayo nagne-negosyo, mahihirapan mo kayo. Ngayon, kung kumikita ka naman na, kunyari, employed po kayo at kumikita ka kayo sa Singapore around 80 to 100, kung marunong ka mag-manage ng pera mo, makakabili ho kayo ng bahay. Sa Pilipinas, hindi rito. Ang mahal din dito eh. Kino-compute ko, nahihilo ko eh. Yung bahay rito, meron ho kami rito nakilala, bumili ho ng bag na ganito, isang tao 63. Walang kapera-perang tao yun. 63 yung binili. Tapos ang kondo niya po rito, around kulang-kulang 20 million. Condominium magkano bahay dito? 200 million? Tama ba? Mga ganon? Kaya nga sabi ko, tignan niyo po, kung meron ka 200 million na bahay rito, at maniwala ka din, hindi yung tayo yun. Yung taong meron yun, no? May hirapan ka rin, pero ang akin lang, hindi ko naman sinabing kailangan mabutin yung gano'n. Kailangan mo lang mag-decide para naman, bago matapos yung buhay mo, meron kang ginawa na para maging maganda yung buhay mo. Ngayon, tingnan nyo pero whiteboard marker. Meron lang ako papakita sa inyo bago ako magsimula. Kasi alam nyo, mas importante po kasi yung kwento eh. Kasi dito nyo marirealize kung nasan mo kayo. Kasi pag hindi nyo alam kung nasan kayo, hindi nyo rin alam kung anong gagawin nyo. Hindi ako nagmamarunong based sa experience to. Bata man ako sa paningin nyo, pero malaki yung hirap inabot ko. Namatay ko tatay ko ng maaga. Given na siyang nagsusupport sa akin, pero tumira na rin ako sa squatters area. Na-experience ko na rin po mag-jumper. Sa Ilog Pasig ako nakatira for 3 years. Squatter po, pero yung utak ko hindi. Kasi alam nyo, no, kahit naman wala kang pera, basta kaya mong dalhin sarili mo, hindi ka naman mukhang mahirap eh. Tama po ba? Meron mga Chinese na minsan namimit ko, meron sila sa bank, 100 million, pero pag nakita mo itsura, mga squatter. Alam mo kung bakit? Ang tawag doon, utak langgam. Trabaho, lalagay yung iipon. Hindi na inintindi sa sarili. Ngipin nga, ang gulo eh. Sabi ko, ang gulo ng ngipin ito. Diba? Sabi ko nga, hindi ka nagsisibilyo. Sa loob-loob ko lang, hindi ko lang kinokonfronta. Pero sa loob-loob ko, hindi yata nagsisibilyo. Pero sabi siguro niya sa isip niya, siguro, siyempre may habang yan, maraming pera. Ba't ako magsisibilyo? Dami ko ng pera. Wala na oras. Sabi siguro. Pero, hindi ko naman sinabi huwag kayong magsipilyo, no? Pero hindi mo, anin mo yung pera kung yung sarili mo hindi maayos. Buti ba nga ang Pilipino, di ba? Kahit konting pera, patay kong patay. Kung yung pera ka sa puli mo, busi mo, bahala na, magkakaroon din yan eh. Sila hindi eh. 100 million, wala. Ang gulo ng mukha. Kotse, bulok, ang baho, ang gulo ng ngipin. Sila yun, tayo hindi. Kaya salamat tayo, hindi tayo ganun eh. Kahit pa paano, maayos itsura natin. Ito, nakutudrawin ko. Ano ba ito? Ito. Bali ito, kwento kayo sa inyo sa akin. Para makita